Malaki ang magiging epekto ng pagpapatigil ng foreign aid at pagkalas ng Estados Unidos sa World Health Organization sa ilang programang pangkalusugan sa Pilipinas. Para kay dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin, kailangan na nating pagtibayin ang ugnayan sa iba pang mga bansa sa Asia sa usaping kalusugan para mapunan ang epekto ng mga bagong polisiya ng Trump 2.0. Narito ang agenda report ni George Cahiles. I withdrew from the World Health Organization. Nangangamba ang maraming health experts sa buong mundo dahil sa napipintong pagkalas ng Estados Unidos sa World Health Organization o WHO. Ang US kasi ang pinakamalaking donor nito na umabot sa halos $1.3 billion mula 2022 hanggang 2023. Ang Pilipinas naman ay nakatatanggap ng tulong mula sa WHO sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa bansa gaya ng Universal Healthcare. Para sa taong 2022 hanggang 2023, umabot ito sa halos $30 million. Halos $8 million dyan ay mula sa Estados Unidos. Ang importansya ng WHO, lalo-lalo na yung funding galing sa Amerika, ay yung pondo sa surveillance, where actually they share information. Sila yung pinanggagalingan ng critical na impormasyon para makapaghanda yung bawat bansa. Instead na meron tayong impormasyon na pinagkukunan yung ating surveillance system, wala tayong pagkukunan. So before you know it, kalat na. No? Parang yung COVID, kung hindi nalaman ng buong mundo yan, tila yung preparasyon, nahirapan talaga tayo. Bukod sa pag-alis sa WHO, nauna na ring ipinahinto ng Trump administration ang halos lahat ng financial aid nito sa buong mundo. Dahil dyan, marami pang ibang proyektong pangkalusugan sa Pilipinas ang maaaring hindi mapondohan. Noong taong 2024, umabot sa halos $152 million ang kabuang financial aid ng US sa bansa. Kasama na dyan ang paglaban sa sakit na tuberculosis, epidemic control gaya ng HIV/AIDS, maternal and child care at family planning. Kamakailan ay ipinatigil din muna ng US government ang pamamahagi ng impormasyon ng health-related agencies nito, gaya ng Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health at Food and Drug Administration. Nauna nang nagsabi ang Malacanang na nakikipag-ugnayan na ang Foreign Affairs Department sa counterparts nito sa Estados Unidos hinggil sa magiging epekto ng foreign aid freeze sa Pilipinas. Para sa 2025, mula sa House-approved budget, tinapyasan ng halos 26 billion pesos ang budget ng Health Department at hindi rin binigyan ng state subsidy ang PhilHealth. Mga ngahulugan po ba yan na mas mangailangan tayo ng karagdagang government funding sa health sector ngayong 2025? Probably supplemental budget? That is a possibility. Pero hindi talaga natin kakayaning mag-isa dahil maliit tayo na bansa. It's now time to really strengthen our alliances with our Asian countries. Sasandal tayo sa ASEAN. Andiyan dyan yung Singapore, andiyan dyan yung Japan, andiyan yung Korea, even Thailand. Sa kabila ng sigalot nito sa teritoryo sa West Philippine Sea, umaasa pa rin si Garin na makakahanap ng middle ground ang Pilipinas at China para magtulungan sa usaping kalusugan para punan ang kakulangan dahil sa mga naging desisyon ng US. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.